ito pala ang nangyari nung hinipa ng anghel ang pinakaunang trompeta. Dahil itong kasing paniniwala natin, mga 7 trompeta ito, no? Ang pinaka huling trompeta talaga, ang 7 trompeta na hihipa ng anghel. So, sa mga huling araw na 'yon. So, mas matindi pa ang mangyayari na darating na dilubyo sa ating mundo, mga kapatid, kapag hinipa na ng anghel ang ika-7 trompeta. So, kung mahilig kayo sa mga magbasa ng mga Biblia at hindi kayo masyadong nakakaintindi, so bisitahin nyo lang ang video ni Usapang Banal, mga kapatid. So, napaka-interesting ito at napakaganda ng mga content niya, mga kapatid. Kung hindi mo masyadong naiintindihan ang nakasulat sa Biblia, so panoorin mo lang ang content ni at channel ni Usapang Banal. So, ilalagay ko dito ang link video na sa description, sa baba ng description box, at i-click nyo lang yan at maraming mga video si Usapang Banal na napaka-interesting about nakasulat sa mga Biblia. So, kung hindi nyo maintindihan ang nakasulat sa Biblia, so panoorin nyo lang to at napakaganda ng pagpaliwanag niya, mga kapatid. So, mag-subscribe ka na rin sa channel niya at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload na mga reaction video ko. Okay, so wala naman tayong hinihintay, mga kapatid. Simulan na natin. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Nangako ang ating Panginoong Hesukristo na siya'y muling babalik dito sa mundo upang maghari. At bago ito mangyari, marami ang mga palatandaan na kanyang ibinigay. Isa na riyan ay ang mga rumors of war. Well, base sa ating mga nalaman at narinig, hindi lang rumors of war ang ating naririnig, kundi talagang may gyerang nagaganap sa ating panahon, tulad na lang ng Russia at ng Ukraine. At maging noong una pang mga panahon, bago isilang ang Panginoong Hesukristo at matapos isilang ang Panginoong Hesukristo, ay may mga gyerang nangyayari. May World War I, may World War II. Ngunit ang sinasabi ng Biblia ay patindi ng patindi ang kahirapan. Oo nga't may gera noon, ngunit ang kanilang mga gamit na sandata, mga sibat, pana at itak. Hanggang sa dumating sa ating panahon na noong World War I, World War II ay mga matitinding sandata na ang mga ginagamit. So, hindi pa natin alam, mga kapatid, no, kung sino ba talaga naka-imbento nitong mga baril, no. So, sabi nila yung naka-imbento daw ito mga Amerikano, pero ang una-una talagang taong naka-imbento nito, siguro magaling to sa science siguro tong taong to. So, buti nga nagsisisi nga, siguro ang iba nagsisisi na kung bakit itong baril ay inimbento. Kasi ang baril dapat gamitin sana to sa proteksyon ng pamilya eh. Hindi ito ginagamit sa pangpatay ng tao. Okay lang naman kung barilin mo ang tao kung hindi mo talaga papatayin. Kaya yung mga pulis, may karapatan diyan ang maghawak niyan, yung mga pulis, mga military, na mga security na malalamig ang ulo, pero yung mga mainit ang ulo, yung madaling mapikon na pag binibiro-biro mo lang ay mamaril agad. So hindi dapat ganun, hindi dapat yan talaga. So dapat yan, hindi yan pahawakin ng mga baril at mga sandata diyan kasi parang ang baril kasi at ang mga deadly weapons kasi may sa demonyo kasi yan eh. Kung upapadala ka niyan wala ka talaga, talagang makakapatay talaga ng tao. So sana hindi na lang ito
naimbento ang ano no, mga deadly weapons no, at mga baril. Pero kung hindi naman to naimbento, wala, ang mga tao siguro lahat mag-ano na lang, magrambulan, suntukan at sipaan na lang. Okay naman 'yun para sa akin. At ang pinakamatindi na ginamit noong nakaraan ay ang atomic bomb. Mas matindi ngayon kung sumiklab ang giyera sapagkat alam natin at narinig sa mga balita na may mga nuclear weapon na ang ibang mga bansa at dahil dito ay kayang wasakin ang buong mundo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na bago dumating ang Panginoong Jesucristo ay magiging gaya ng isang babaeng manganganak. Bago manganak ang isang babae ay may mga kirot na mararamdaman hanggang sa pasakit ng pasakit ang kanyang nararamdaman hanggang sa mapasigaw ito sa sakit hanggang sa maisilang ang isang bata. Ganon din ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. May giyera noon subalit hindi kagaya ng giyerang sisiklab ngayon na kayang wasakin maging ang buong mundo. Sabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 3, ganito ang nakasulat, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatangan sa anumang paraan. At bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, ang Book of Revelation ay may sinasabi na mga trumpeta na hihipan. Marami ang mga nagdedebate na kung anong trumpeta ba ito. Ito ba'y literal na trumpeta o ang trumpeta ay sumisimbolo lamang sa mga pangyayari? At kung atin namang pag-aaralan ng mabuti kung ano nga ba ang significance ng trumpeta, noong unang panahon, lalong-lalo na sa mga grupo ng mandirigma, ang trumpeta ay ginagamit upang pantawag. Kapag ito ay hinipan, lahat ng mandirigma na nakarinig ng tunog ng trumpeta ay lalapit at magagader ang lahat. Ito rin ay ginagamit noon na kapag ito ay hinipan na, ibig sabihin, atak na. Ibig sabihin, ang trumpeta ay ginagawang sign. Kaya, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay may mga trumpeta na hihipan. At ayon sa Book of Revelation, may 7 trumpeta na hihipan. At ang unang trumpeta ay ipinaliwanag sa ganitong pangyayari. At humihit ang una at nagkaroon ng graniso at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. At ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. At ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Ang mga pangyayaring ito ay description ng unang trumpeta. Ayon sa ating binasa, may graniso at apoy na itinapon sa lupa na may halong dugo. Nagsanhi ito ng malaking bahagi ng mga kahoy halaman ang nasunog. Malaki ang epekto nito sa mga tao dahil pagka ang kahoy at ang mga halaman ay nasira, magmamahalan ang lahat ng prutas, gulay, maging ang karne, sapagkat ang kinakain ng mga hayop ay mga dahon mula sa mga halaman, damo at iba pa. At sinasabi ng Biblia, ikatlong bahagi ng mundo. Ibig sabihin, napakahirap ng panahong ito. Noon lang nagmahal ang sibuyas, napakalaking problema sa Pilipinas. Nagmahalan ang mga sisig, maging ang mga pizza. Ano pa kaya kung ang ikatlong bahagi ng mga puno sa buong mundo at halaman ay mga sunog? May mga nagsasabi na ito raw ay nangyari na noong masunog
ang kagubatan ng South Korea, maging ang Turkey at ang mga malalaking gubat sa Brazil. Meron ding mga nagsasabi na hindi ito literal na pagkasunog ng mga kahoy at halaman. Ito raw ay may malalim na kahulugan. At kung ako naman ang tatanungin, ito ay maaaring literal na pagkasunog ng mga kahoy at halaman. Dahil kung iyong papansinin, ang klima natin ngayon, ikumpara mo noon, ay ibang-iba. In short, ay talagang napakainit sa ating panahon ngayon dahil may tinatawag tayong global warming. At dahil sa matinding init, ay kusa na lamang nagkakaroon ng wildfire doon sa mga malalaking gubat. At dahil din sa matinding init, doon sa mga lugar na kung saan nababalot ng mga yelo, ito ay unti-unting matutunaw at maraming mga mabababang lugar ang lulubog. Kaya marami ang maghihirap sa mga panahong ito. Kung ikaw naman ang tatanungin, ano ang iyong masasabi tungkol rito? Ito lang ang aking masasabi. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Dumating man ang mga bagay na ito, nasisiguro ko na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Maging handa, laging manampalataya sa Panginoon. Huwag nang lalayo, hindi na ngayon panahon upang magtamad-tamaran sa pagpupuri ng Panginoon. Nasa panahon tayo na dapat panghawakan mo ng mabuti ang iyong pananampalataya sa Diyos. A simple reminder from Usapang Banal. Magandang araw sa inyo. Saan man kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you. Thank you so much for watching. Yun nga ang sinabi na usapang banal. Maging tapat ka lang sa Panginoon. So, maniwala ka sa Kanya. Magbalik loob ka sa Kanya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa Kanya. Wala pa rin nagbalik loob sa Kanya. So, masyado na talagang masama ang mga tao ngayon. Yung iba, minamak nila ang ating Diyos, Panginoong Hesus. Ininsulto nila, hindi na nila nirerespeto. So mga kapatid, ngayon mga sabi nila, mga ikalimang trumpeta na daw ang hinipan ng anghel. Yun daw ang yun daw ang sabi nila kasi yung sa Ilog Euphrates, yung may mga pinakamalakas na kidlat, yung nakapropesiya yun, at yung sa disyerto, yung umagos ang napakaraming tubig, yung sumirit na lang parang magiging ilog yata yun ang disyerto na yun itong Ilog Euphrates. Dati napakalalim ng tubig yan, ngayon wala na, grabing tuyo-tuyo na, nagka-crack na sa sobrang tuyo, nagka-crack na ang lupa. At meron pang video doon na meron daw doong sa ilalim na parang halimaw daw na gustong lumabas. Yun daw ang tinatawag nilang fallen angel, yung mga mga higanting halimaw daw yun na ikinulong nung una ng mga anghel doon sa ilalim ng Ilog Euphrates, at papakawalan siya sa mga huling araw para dayain ang mga tao. Yun ang nakasulat sa Biblia. Okay, so ito pala ang nangyari sa sa unang trumpeta na hinipan ng anghel, no? Ang cause niya ito ay sunog talaga, at nagmahala na ang mga prutas, pati mga sibuyas. So ngayon mga kapatid, ang sili ngayon parang mas mahal pa sa bigas ang kilo Ang biro mo, ang kilo ngayon ng sili nasa mga nasa mga 100 kilos. Grabe na talaga ang ngayon. Buti na lang yung bigas nahanapan ng paraan ng ating presidente. So maraming salamat sa ating presidente dahil tumulong talaga siya sa mga mahihirap. So huwag nating husgahan ng ating presidente dahil hindi siya tumatawa na maghirap tayo. Lahat ginagawa niya para maibsan ang ating kahirapan.
So wag tayong mag-isip na mga ganyan mga kapatid ha. Dahil masama yan sa mga, lalo na nakataas-taasan pa siya pa ang presidente sa Pilipinas. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid, at nagkaroon na naman tayo ng kaalaman dito mula kay Usapang Banal, at sa susunod nating reaction video at bagbaguhin na natin ang background natin kasi nasa labas ng bahay lang kasi ako kaya may mga kahoy dito sa background ko. At maraming salamat din sa nagbigay ng t-shirt ko, ito ayan, dati akong mga kapatid, dati akong choir sa sa simbahan ng Katoliko, kaya ayan, ito ang namin, ang uniform namin, kaya mahilig din ako sa mga mga about Bible history Kasi nung una medyo medyo tarantado din ako. Kaya medyo basaguli pero ngayon matanda na tayo magbago na tayo, maging advance na tayo. Hindi na tayo babalik kasi sa pagkabata. So dapat advance ang ating pag-isip, kaya katahimikan at pag-unawa sa kapwa at respeto. Ganyan na po mga kapatid. So, maraming salamat po sa inyong mga kapatid, at huwag makalimutan mag-subscribe sa akin channel at pagpalain kayo ng makapal. Makita-kita tayo sa panibagong reaction video ko, and peace out.